Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Kung ipadayag ng ngadto sa kahayag ang tanang mga butang, makita ang matuod nga kiniya, kay ang tanan madayag mahimong kahayag. Usa pagmatlon kamo sa inyong pagpamati, kay kadtong aduna hatagan pagdugang, apan nang walay iya kuhaan pagani sa iyang giisip na iyaha. Usa giingon, pagbatanan, pinatulgon, bangon gikan sa mga patay, ug hatagan ka ni Kristo ug kahayag. Usa sa labing mainungdan nga pagtulunan sa simbahang Katoliko, mao ang labing lisod nga pagtulunan nga kita giagni nga atong tuhuan, nga si Jesus buhi gayud diha sa pan ug bino nga gi-consecrate diha sa santos nga misa. Gani ang ubang mga pari dungan sa pagpanglabay sa mga tuig naglisod gayud sa pagdawat niini. Apan ang Ginoo na sayod man nga daghan kanato ang angayng mutuo niini. Sa matag karon unya, gipasinati niya ang mga milagro nga mao'y klarong ebidensya aron mutabang kanato nga kita mutuo sa tinuod nga presensya sa iyang anak diya sa Eucharistia. Ang uban niining maong mga milagro naitabo dugay na kaayo, ug ang uban naitabo bag-o pa lang. Usa niini mao kining Eucharistic miracle nga naitabo ni atong tuig 1996 sa usa ka simbahan sa Buenos Aires, Argentina, sa Diocese ni Auxiliary Bishop George Mario Bergoglio, nga mao'y nahimo karon nga atong Papa Francisco. Ingon niini ang nahitabo. Nianang alas 7 sa gabi sa Agosto 18, 1996, si Padre Alejandro Pizet, atol sa iyang pagmisa diha sa St. Mary Catholic Church nga naimutang sa tunga-tunga sa Buenos Aires, sa iyang paghuman ug pagpanghatag og komunyon, usa ka babay ang miduol kaniya ug misulti nga nakakita siya og hostia nga dili na tibuok sa luyo sa simbahan. Sa iyang pagtuo, nahulog kini ug wa na lang kini panumbalinga sa pagpunit sa tawo nga nakahulog niini. Giadto kini ni Padre Alejandro aron pagkuha sa nahulog nga hostia. Sumala sa unsay nabatasan nilang mga pari, iyang gibutang ang hostia sa usa ka butangan og tubig ug gibutang niya sa tabernakulo ug pasagdan nga matunaw. Nasayon si Padre Alejandro nga matunaw gayud ang maong hostia iniglabay sa pipila ka adlaw, ug iya kini mapahiluna sa paglabay pinaagi sa pagsagol niini sa tubig nga ibubo sa tanom. Nianang pagka-Lunes, Agosto 26, sa iyang pag-abli sa tabernakulo, dako na lang ang pagkahikurat ni Pezet, kay nakita niya nga wa matunaw ang hostia. Hinuon nagkadugo kini. Iyang gipahibaw niini si Auxiliary Bishop George Bergoglio ug nisugo nga kuhaan kinig hulagway. Ang hulagway nga nakuha ni adtong September 6, nagpakita kini nga ang hostia
nga nagkadugo mitubo sa iyang gidakon. Sulod sa pila ka tuig, nagpabilin kini sulod sa tabernakulo ug ang maong panghitabo gihimong usa ka sekreto. Tungod kay ang hostia wa man gyud magpakita og pagkadugta, si Arsobispo Argulo nakahukom nga himuan og pag-analisar pinaagi sa siyensya ang maong hostia. Niadto Oktubre 5, 1999, sa presensya sa mga nagrepresentar sa Arsobispo, si Dr. Ricardo Castanon, usa ka neuropsychophysiologist, gihatagan og katungod nga mokuha og bahin ni adtong nagkadugo nga hostia alang sa iyang pagtuon ug gidala niya kini didto sa New York. Aron dili madaot ang katuyuan sa maong pagtuon, gituyo niya nga wa pahibaw-a ang mga scientist kundiin gayud gikan ang maong sample. Usa niining maong mga scientist mao si Dr. Frederick Sugibe, usa ka inila nga cardiologist o forensic pathologist. Si Sugibe miingon nga ang ilang gianalisar nga substance usa ka tinuod nga unod ug dugo nga adunay DNA sa usa ka tawo. Sa iyang pagtan-aw sa iyang microscope, siya miingon, "Makasulti gayud ako kung unsa kini. Kining maong unod usa ka bahin sa muscle sa kasing-kasing nga anaa mahimutang sa left heart ventricle. Kining maong muscle mao'y mupapitik sa kasing-kasing ug muhatag og kinabuhi sa lawas sa tawo. Akong nakita nga anian niining maong tissue ang white blood cells ug nagbatuod kini sa duha ka butang. Nga ang maong kasing-kasing buhi sa dihang gikuha kining maong sample tungod kay ang white blood cell mamatay man gawas sa usa ka living organism. Ug usab kining maong blood cell nakasinati og usa ka injury. Nagpasabot nga nakasinati og mga pag-antos ang maong kasing-kasing. Mao kini ang akong makita sa mga pasyente nga gikan sa pagdagmal." Duha ka Australian journalists, Mike Willesee ug ang abogado nga si Ron Tesoriero nga apil sa maong investigasyon, nakasaksi usab niini. Pagkahibaw nila kung diin gikan ang maong sample, wa sila makatuo sa gihatag nga testimonya ni Dr. Sugibe. Si Mike Willesee nangutana sa scientist kung unsa kadugay nga magpabiling buhi ang maong tissue nga gikan sa tao o gihumol sa tubig. Matud pa ni Dr. Sugibe, pipila lamang ka minutos nga kini magpabilin nga buhi. Ang journalist misulti sa doktor nga ang tinubdan sa maong sample gihumol sa ordinaryong tubig sulod sa usa ka buwan. Unya gibalhin kinig humol sa distilled water sulod sa 3 ka tuig una pa kini gikuha alang sa pagtuon. Naglibog yun sa iyang nakita si Dr. Sugibe kay wa may igong scientific explanation nga mahatag. Ug diha nagipaybaw ni Mike Willesee si Dr. Sugibe nga ang maong sample nga ilang gianalisar gikan sa usa ka consecrated host, white unleavened bread nga misteryosong nahimong unod sa tao. Tungod sa iyang kahingangha, si Dr. Sugibe mitubag kung ngano ug giunsa nga ang consecrated host nausab ang iyang bayhon ug nahimong unod sa tao ug dugo, magpabilin nga dili matukib sa siyensya. Usa ka misteryo nga dili usab matugkad sa akong kaugalingong panabot. Unya si Dr. Ricardo Castanon mipahigayon nga ang maong lab reports sa Milagros sa Buenos Aires ikumparar sa lab reports sa Milagros sa Lanciano, Italy 1200 years ago na ang nakalabay. Wa gihapon isulti ang gigikanan sa maong test samples. Ang mga eksperto nga mihimo sa pagtuon nag-ingon nga ang duha ka lab results nagikan sa usa ka tawo lamang ug ilang gika-report nga kining duha ka lab sample adunay parihas nga AB positive blood type. Ug mao kini ang characteristic sa usa ka tawo nga natawo ug nagpuyo sa Middle East region. Unsaon pagpasabot kining milagro sa Buenos Aires? Bugtong pagtuo
lamang sa usa ka gamhanang Ginoo ang makahatag og hustong tubag. Pagtuo sa usa ka Ginoo nga gustong mopahibaw kanato nga tinuod gayud ang iyang presensya diha sa misteryo sa Eucharistia. Isip resulta sa iyang investigasyon ug sa ubang milagro, si Dr. Ricardo Castanon nga usa ka atheist nahimong Katoliko. Sa matag higayon nga ikaw modawat og komunyon, unta kining milagro sa Buenos Aires, mutabang pagpahinumdum nimo sa sakripisyo ni Kristo diya sa Eucharistia. Tuguti siya nga mubuhong kanimo sa iyang presensya. Ang santos nga Eucharistia, usa ka sakramento ug sakripisyo. Kay dinhi sa pan ug bino si Kristo gihalan ug gidawat. Ang kinatibuk-an nga si Kristo ana kayo sa santos nga Eucharistia ug ang pulong nga Eucharist nagkahulugan og thanksgiving. Sa Mateo 26-27 nangiyon, samtang nangaon sila, mikuha si Jesus sa pan ug nagpasalamat sa Dios. O gipikas-pikas niya kini ug gihatag sa iyang mga tinunan. Dawatan niyo kini ug kana, mingon siya, kini ang akong lawas. Unya may kuha niya ang kupa, nagpasalamat sa Dios ug gihatag kanila. Ibna kini ninyong tanan, siya bingon, kini mo ang akong dugo nga naglikod sa kasabutan. Ang akong dugo nga giula alang sa daghan aron sa pagpasaylo sa mga sala. Gimugna ni Kristo ang santos nga Eucharistia atol sa katapusan paniapon, sa gabi sa dayon niyang kamatay. Ang atong Ginoo musab sa pan ug bino ngadto siyang lawas ug dugo, gikan siyang katingalahang gawon. Siya nga mo'y mihimo sa tanan mutang. Siya mo say nipakaon niya itong 5,000 gikan sa 5 kapan lamang. O mibanaw siya sa binatay. Siya ra ang makahimo nini nga maong milagro nga dili may tukib sa tawhanong una-una. Apal kining maong gasa na himong posible tungod sa gahom sa Ginoo. Kay sa Juan 6:35 nangingon, si Jesus bingon kanila, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang wari kanako dili na gayud gutomon, ang mutuo kanako dili na gayud buhom. Tanang salamat. Shalom. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Kaniadto nga wala pa kong mugamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. In the heart of Cebu lies an ideal place for the people on the go. Uncle Tom's Cabin Hotel.
gives guests a convenience of quick and easy access to Cebu's business centers. Offers spacious rooms furnished with all the modern-day amenities. Uncle Tom's Cabin Hotel, located at MP Yap Street, Barangay Capital Site, Cebu City. For reservations, call 032-888-8667. Mayong hapon kanatong tanan. Niya nasab kita nining atong programang Paghigmata. The original Paghigmata for the past more than 20 years. No? Niya kami karon tulo. Kompleto. Kay sa tuod niya kung mata ka pitok-pitok pa. Mapay pagkabutan mo gikan sa Maasin. O niya, hello mga taga Maasin, no? Congratulations. So, atong isgutan karon ang atong tema, no? So, bro? Ay, may hapon tayo, may hapon Sister Cheryl, ingon man sa itong mga suki din sa kahanginan. Laing usa ka oras ug tungan na sad ang atong panag-uban karong hapuna. O akong i-congratulate sila si Brother Nixon, Sister Jenny Gaviola sa Maasin. Hello to all and congratulations and welcome to the community, to all the new graduates of WJS Maasin. Sister Cheryl. Maayong hapon sa atong mga suki sa atong tulumanon, paghigmata. Unya, andaman na inyong kape, sigurado agyod nga nagmata, kay nindot kaayo ang atong paghisgutan karong hapuna. Mao kini ang Eucharistic miracles. So, andama ang inyong mga pangutana, ang inyong mga pagduha-duha, ang inyong mga daghan kaayong mga unsa man ni mga doubts and questions that are in your mind. Please text that to us at the number that you find on the screen. Kay ang atong topic karon mahitungod kini niya ng lawas ug dugo nga atong gidawat sa matag adlaw. Kung nakahigayon kamo sa matag adlaw, pero katong mga na faithful sa ilang pagtuo, at least kausa sa usa ka semana, di ba, Brad? Amen. Amen. Karon ang atong paghisgutan ang kining mga Eucharistic miracles. Daghan kaayo ang mga Eucharistic miracles, pero dunay dagko kayo nga mga Eucharistic miracles. Maingon na to nga dagko tungod kay ni undergo gyud ni sila og scientific nga tests. Amen. Mao na sila nga daghan kayo, dili man ni pataka gud ang atong simbahan og deklarar nga kini ang nahitabo dinhi is a Eucharistic miracle. Kay dili na ing ana kayano-yano ang pagdeklarar ni ana nga butang mo undergo ginagdaghan gyud kaayong tests and observations, daghan gyud kaayo. Kini nga Eucharistic miracle nga atong gi-feature karon si Sister Cheryl, usara ni siya sa mga gi-publicize. Apan daghan pa kayo Eucharistic miracles nga wala gi-publicize. Exactly. Si Tatay Ana, saksi gyud ni Ana. Daghan kay ko naadto nga mga Eucharistic miracles, no? Dito nakita nako ang ostiyas nga dili entero ostiyas nga may mungunod. Part only. So makita nimo nga na ang ostiyas na ang unod na din ha entero sila. No? Milagro yun kayo. Ang tunga-tunga na yung unod ng surrounding ostiyas. Pero dili lang sa gawas tayo, maski natin sa Pilipinas tayo, no? Nasa tayo, local niya na ha? Dili lang sa gawas. That's true. Ako, itagaan nyo kong pribileyo sa Ginoo. Patawag ko sa ka bishop,
iya gipatanaw nako ang usa ka Eucharistic miracle nga nahitabo dito, no? Kay nangita sila og area para asa ibutang ang shrine ni Padre Pio, no? Saint Padre Pio. So sa ilang mga gipamilian dito sa Lagamisa, usa ka lugar din ha nag milagro og ostiyas kanimong unod. Di kay kusara. Kaduha meaning mo na jud to'y pilion, no? So yun. Wow. Yan nanas Pilipinas, di lang tamo sulting asa pero nanas Pilipinas. O kung atong ipakita kaganina, ato lang i-emphasize sa pagbalik dito sa Buenos Aires, nahitabo na 1996. O sa dihang naukay na sila, kaya natingala na sa tausay nahitabo, ilang gitande sa specimen dito sa Lanciano, Italy, which happened 900 AD. Ang tuig 900 AD ang usa 1996 AD. So pila man ka siglo, pila man ka hundreds of years, more than 1,000 years apart, and yet the finding was, scientific finding was, it came from the same person. Hallelujah. Nindot kaayo no kay unya common man kaayo og observation ang blood type o diin dapita nga flesh ang nakita, and usually it comes from the heart, the left ventricle of the heart. Unya ang type, blood type is the same. Unya nga ang katong flesh has been like living good, alive. Sa pagkuha niya itong flesh. Pagka-amazing, no? Buhi, dili patay. And in fact, Brad, buhi man ang dugo. Buhi yun. Dili man itong. Ang Lanciano, every Holy Week, naman sa tuyo apil ng dugo, mo liquefy. And amazing kayo kay gani ang scientist nga nag-examine yun sa maong specimen, may na itong specimen. Kay wa pa man hibaw at that time, may iya itong gitunan o gistudyuhan, unsa gyud to, o diing dapita, buhi ba, o diing dapita, unsang blood type and things like that. Atheist biya to, Brad. Atheist. Unya, na-converted siya for 5 minutes, wa siya katingog. Pag gisultian siya nga, ang katong iyang gitunan, that was a host. No? Amazing. So, it was close to impossible. Close to impossible kay tinuray man nahitabo. So milagro. Karon ang pangutanan ni ini mga igsuon. Ngano man nga aduna may susamang milagro. Nga gitugutan nga mahitabo. Nganong gihimuan magmilagro sa Ginoo ni anang bahina. Unsa may mensahe sa Ginoo. Dili man na nga makapabilib lang nato ang ikaw unsa na. There should be a message behind all these miracles, especially the Eucharistic miracles. Usaragyod. Saman sis. Believe. Believe that it is the body and blood of Christ nga atong gi-receive sa matag dawat nato niya ng communion. Diba tay? Kaya ako nakahinumdum ko, research ko gamay niya ng sa Lanciano, Italy. It was during a time nga nagmisa ang usa ka priest, usa ka pare. He was a German priest. Unya, sa gidugayon na niya nagmisa, pangutana sa kagalingon ba, nga tinuuray ba dyan ka ng lawas o dugo ni Kristo nga, paano ra magyunig bino? Nangayo siyang pasaylo sa Ginoo, padong siyang misa, padong siya o himong misa, nangayo siyang pasaylo sa Ginoo, Lord, pasaylo ako, Lord. Ngano maning nakapangutana man ko nini, ngano nakaduda man ko nini. So, padayon siya dito siyang santos nga misa, dito nahitabo, pag-consecration na, pagkonsagar niya sa bino, o sa lawas, sa pan, nahimong lawas ni Kristo. Nagkurog ko no siya, sis. Hello. Kay ang
hustiyas nga iyang gisaka nahimo man yung unod diya nito man gyud ang dugo na salo dito sa kupa. Pirti niya pangay pa sa ilos Ginoo. Ngano nagduda pa siya. Anyway, Brad, kanang maghisgot man tano. I think many people acknowledge nga there is something to that host. Mao nang ang uban kining kuwangan og kahibalo, ignorante, no? Mukalawat kunuhay para nahitabo gahapon, Brad. Mao ni nga giingnan mi sa mga madre ba kay mga na diha sa entrita ko ni simba gahapon. Unya giingnan mi nga tabang mog monitor. Labi na karon nga dawaton bitaw di para dinhi sa ato sa CCTN nga by mouth gyud ang pag-receive sa communion. Pero in many other areas nga dawaton by the hand, inigbutang din ha mo exit dire di naman kakaybaw og kalawat bagyod. So nabaw gukod ang madre kay wa man gikalawat right there in front of her. So nigukod pa ang madre nga kalawaton niya. Dito na niya gikalawat pag nakamatikod siya nga there was a commotion nga ang madre nigukod niya. Dinha pa niya gikalawat. But then many of those who are ignorant, no? Ila nang ipakaon sa ilahang manok aron ilang manok makadaog sa sabong and things like that, no? And many other things nga ilang himuon nga himuon nila nga murag ang hustiyas, himuon nilang murag anting-anting. No? Pero wa sila kaybaw unsa kasagrado kanang maong hustiyas. Ang pinaka grabe pag yung mahitabo niya na kay kini tinuod yung kanit tanan dunay mga grupo sa mga tao, mga satanic groups nga ilag yung tuyo sa pagkuha sa hustiyas nga consecrated ga hosts kay ilang gamiton sa ilang ritual sa Black Mass. Ila hang gisugid ang ato ang misa ba pero binali ang tuyo ug tumong mao ang pag-desecrate sa lawas ni Kristo. Maunay atong gibantayan jud pag-aayo sa simbahan. Karon, katong isulti ni Sister Shirley, tinuod, daghang ignorante, daghang inosente, was lakibaw nga ila dahil desecrate ang lawas ni Kristo. Ang katawanan, mahuglang katawanan, pero dili gyud katawanan, nga naman nakitang Katoliko binunyagan, dili man inguana kahugot ang atong pagtuo nga kanang hostiyas lawas ni Kristo. Unya ang kaaway na hinoon, ang yawa na hinoon, mga yawanon, himuon nila na idang i-desecrate kay kibaw sila nga lawas na ni Kristo. Mas nituo pa sila karon nga kanang hostiyas tinuray na nga lawas ni Kristo. Tinuuray nga lawas ni Kristo. Pero muna ilang tumban, ilahan ng buhaton, kung sa ilang buhaton na nga ma-desecrate na. The latest actually nga Eucharistic miracle, Brad, was during a communion. Unya, kato siya, ni-exit na siya sa simbahan nga ga-receive siya sa communion, no? Sa hostiyas, diya siyang kamot. Unya, kay baw ka, wa may nakabantay niya. Ning lupad ng hostiyas, pero kay baw ang pari nga empty na ang kuan, ang pot. Siburyong. Empty na. Nilupad na, unya, ningadto sa nibalik sa siburyong. Nahibong ang pare nga nganong duna pa'y nabilin dito nga empty naman tato. Pero dunay usa nga nagsimba nga nakakita sa hostiyas nilupad. Unya, it turned into flesh. Mao na nga gahapon gani sa kay umaabot man ang fiesta ni Santa Rita sunod buwan, gipasidanan mi sa madre nga kung doon nami makit-an nga hostiyas na matagak or anything nga
ipapunit o ipakaon yun na mo. Ang gisabot na lang nato ang simbahan, kinsa niingon nga mahimong mukalawat pinaagi sa kamot during COVID. Ato na lang gisabot kay gihimo sa nagbalaod sa kagamahanan na extra careful ta niya nang makatakod na sakit sa COVID katong coronavirus. Pero kung nakamatikod sad mo, kung kaybaw sa jud mo, wa gyud ta makadungog og unsa pang klasiya sa balita nga dunay namatay kay natakdan og COVID pinagi sa pagkalawat. Wa gyud na mahitabo. Wa gyud na mahitabo. Pero sige na lang, ato man tong gisabot nga dawaton kay maumay sulti apan karon mga igsuon. Mao kining hagit kanato nga mga Katoliko magtutuo. Ngano man nga ato pamang dawaton ang husya sa kalawat sa atong kamot. Igsuon kung ikaw tinuuray nga Kristiyano, tinuuray nga Katoliko, imo ka ng dawaton ang lawas ni Kristo sa imong dila. Dili kita takos nga muhikap ni ana kay Amen. pari lamang nga ordinado, ordained priests, and those people, especially the extraordinary ministers of Holy Communion, nga gitugyanan ni anang katungod sa pagpakalawat, sila lamang ang mahimong mugunit ni ana. Pero nakabantay ka, Brad, ang mga design sa simbahan kaniadto, doon na gyoy ali, murag ludhanan din na sa atubangan. Kneelers. And many of these kneelers are gone. Kay daghan kaayo ang mga simbahan nga usab na ang design nga hagda na lang ang naa, pero kaniadto pa sa karaan doon na gitoy ludhanan kay di pwede mo receive og communion nga di magluhod. Amen. Unya, usa sa to ka pagbahin sa simbahan, the holy sanctuary and the people. Usa to ka divide diha nga dili mahimong masudlan nila basta bisag kinsa lay makasud diha, because that is the holy sanctuary of God. There are so many changes now. Mo ni ganahan ako dito sa Karkarsis nga makasimba ko sa Karkar kay napamlang kneelers. Mga I karang think simbahan uban. ang santo ninyo, ang basilika, murag doon na pa may kneelers. Gipabilin pa man lang kneelers. Oh. But other churches, labi na katong mga simbahan nga ni undergo og renovation, wala na kneelers. Ato na lasang sabton, igsuon. Ato na lasang sabton. Kay tungod sa tawag sa panahon nga daghan nakaistanan nga mga lawat, daghan kay Ang population ni kunod sa population dili sama sa una. Mo nang gitugutan na lang ito ingon ana gani maunay katarungan nga gitahasan usab ang mga lay ministers or extraordinary ministers of Holy Communion nga muhatag sa lawas ni Kristo during kalawat kay dili naman maato sa pari. Linibo ang musimba diya usara ka pari, dili nila makaya. Mo tinuod na unya karon ang atong mga simbahan daghan kaig misa, no? In fact, atong bindita sa Lukay nga ang readings taas kaayo, musapaw na ang muabot na ang next nga mga mo-attend sa laing misa, unya ang uba ang gauna nga misa wala pa nakagawas. Wala pa nakagawas because the readings were quite long. Unya mao na ang ni-adjust ang simbahan sa kabag-on sa tao. Mao na ang gisangunan ang uban nga mga lay minister sa paghatag og communion. Yes. So unsa may tubag nato kay agi uman sa nagpag-uban sa kausaban sa panahon. That is the call of the times, no? So unsa may mahimo nato para atong mapreserbar kanang practice sa pagbalaan niya ng kalawat. Igsuon, pagkalawat nimo dawata sa baba, dili sa kamot. I learned two terms from Father Raymond Quito. Mao kining ex opere operato o ex opere operantes. Ex opere operato is the Eucharist itself.
the grace, the sacrament in the communion ba? Mismo ba? So, og maingon nato ang grasya nga naa gyud dinha sa hostiyas. Pero ang ex opere operantes, ikaw sad mismo nga mo'y nagdawat. Kumusta ang imong pagdawat sa maong sakramento? Kay in fact, you've mentioned it before, no? The way we dress when we receive communion. Unsa man nag-shorts, makita ang tiyan, unsa man, how do we receive it with respect and reverence? Ana, sa tumang dakong pagtahod, ana ang atong pagdawat. And ex opere operato o ex opere operantes, for example, Brad, the sacrament of confession. Naa din ha makadawata og absolution pagpasaylo sa sala. The grace and the power of absolving the sin that you receive during the confession. Pero ikaw mismo, ex opere operantes, ikaw mismo nga niadto sa pagkumpisal, kinasing-kasing ba ang imong paghinulsol? Tinuoray ba ang imong repentance? Duna ba yung pagbasol sa sala? That is where the recipient sa maong communion mo matter sad. Kumusta ang imong pagdawat? Duna ba tay pagtuo? Nga kini gyud ang gikalawat, lawas og dugo gyud ni sa atong Ginoo? Nga sa dihang ato siyang kalawaton, nahiusa na siya diri kanato. Kumusta ang atong kasing-kasing isip templo, limpyo ba kini nga angay puy-an sa atong Ginoo? Kay kung mo receive ta niya, daghan pa ta og lawa-lawa, daghan pa og maingon nato buling sa sala. Dili nahimong angayan nga mo kalawat sa lawas og dugo. It becomes murata og nagpasipa sa lawas og dugo, unya it will convict us just the same. Mauna imong nahisgutan sa una, Brad, even for priests nga ni consecrate ni ana, no, mamultiplied ang atong silot because we receive communion unworthily, no? Yes. Mauna nga importante gyud kaayo nga kung mudawat ta og communion, importante sad. That's why the sacrament of confession is necessary kay aron mahimutang angayan, nahimong limpyo og hawan ba ang atong kalag sa pagdawat sa lawas og dugo ni Kristo. So laktod pagasulti, ang atong pagpangalawat gikinahanglan anaa ikaw sa sakto nga disposisyon. Yes. Dili lamang ang sa gawas, dili lamang sa outward nga mga makita sa mata apan, mas labing importante kung unsay disposisyon nimo diri sa suod sa imong kasing-kasing. Importante kay sa natanan kay ug imong tan-awon pagka-anindot yun sa atong Ginoo, no? Kay ang lawas ba nato kapila man gyud ta mo kaon. Ay ako man ibalik-balik og sulti bitaw because we receive ang tao good, we forget many times nga kita lawas gyud og espiritu, lawas og kalag. Unya ang lawas nato mo kaon kapila sa usa ka adlaw, balik-balik kaon, painit, pamahaw, snacks, paniudto, nya snacks na sad sa hapon, panihapon na sad, balik-balik kitag kaon. Atong hunahuna kaon ra gyud, hab-hab ra gyud saan pagpuno sa atong tiyan. And yet kining atong kalag, our Lord Jesus Christ made sure nga ang atong espiritu duna joy kaunon. And then He gave His body and blood to nourish our soul. Pagkanindot yun nga, gigaan yun niya sa iyang lawas ug dugo, He made sure, no? Iya man yun ning gi-institute ang Eucharist. Ninduta yun aning Eucharist, no? Nga gihatag yun niya, iya yung giula ang iyang lawas ug dugo, aron duna gyoy makaon ang atong kalag niya. Ingon yun siya, kauna ning akong lawas,
Kay kini, those who eat my flesh and drink my blood will have eternal life. Amen. Yes? Amen. Amen to that. Gani, klaro ka nang gisulti rin sa 1 Corinto 11:26. Isuwat ka na, igsoon. 1 Corinto 11, Kapitulo 11, versikulo 26. Og ang musunod, akong basahon. Kay, sa matag kaon ninyo ni ining pan, og sa matag inom ninyo, gikan ni ining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. So, we're talking about Christ here, ang atong istoryahan, no? Unya, nisumpay diri sa 27, busa, ang mukaon sa pan sa Ginoo, o inom, gikan sa iyang kupa, sa paagi nga dili takos. Unsa na pagya nga dili takos? Kung anaa ikaw sa sala nga mortal, anaa ka sa sala, sa kahimtang sa sala nga mangalawat ka. Mao kini ang mukaon og muinom nga dili takos. Nakasala batok sa lawas og sa dugo sa Ginoo. Ang muinom, ang mukaon og ang muinom nga dili takos, nakasala batok sa lawas og sa dugo sa Ginoo. Busa, kinahanglan ngang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mukaon sa pan ug muinom gikan sa kupa, kay kun dili niya ilhon ang kahulugan sa lawas sa Ginoo, inigkaon niya sa pan o iniginom gikan sa kupa, siya ang nagpahamtang og silot sa iyang kaugalingon. Maoy hinungdan nga daghan kaninyo ang nagmasakiton o nagmaluyahon o daghan ang nangamatay tungod sa pagkalawat nga dili takos. Mao na din ha. Sakto yung kaayo na. And we're not trying to explain this kay gibasa pa man ni Brad Allen og unsa gyud ay katarungan nganong mamatay. Mamatay ang espiritu because that is the mortal sin. It is. And not even that, dili lang kamatayon sa espiritu, kundi wala pa ta mamatay, wala sa dili lang kay ang espiritu namatay, kundi hasta ang lawas magantos, ang pisikal nga lawas duna kanay buwelta. So igsoon atong bantayan, atong sabton, atong tugkaron ug ato pagyud nga tun-an ang mga pagtulunan sa simbahan. Kay kini wala man kay ni ma-emphasize nato sa una, Sister Shirley. That's true. Ato ra gud tan-awon, Brad, ang John 6:35. Kay kana, that's a warning, no, nga when we receive unworthily. Pero ang John 6:35 naghisgot sad nga kanang siya ang pan sa kinabuhi. Sa buhi pa ni si Kristo, kaya dito sa katong akong gibasa, wala naman si Jesus. Kini si Jesus mismo ni sulti. Akong basahon, sis. Si Jesus mingon kanila, ako mao ang pan naghatag sa kinabuhi. Ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang moari kanako dili na gayud gutomon, og ang motuo kanako dili na gayud uhawon. Gisultihan ko kuna kamo nga nakakita na kamo kanako apan wala kamo motuo. Ang tanan nga gihatag kanako sa akong amahan moari kanako. Og ang moari kanako dili ko gayod isalikway, kay nanaog ako gikan sa langit dili aron pagbuhat sa akong kaugalingong kabubuton, kundi aron pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako. Pagkanindot, no, nga
gibilan niyo tag bread of life unya karon ang nindot kay ang gospel karong pitsaha kay ngano ba nangita na tong mga tao nga nakakaon sa multiplication of bread. Yeah. Oh, nangita na sila nga asa man to kay pakanon na ta do murag supplyan na tas kaon na to, no? Yan ang ingon si Jesus nila time sa kanang maubang nangita mo na ko kay aron pakanon ta mog usab pero giingnan niya nga kinahanglan mangita mo sa pagkaon nga dili mo perish. Unsa man mo perish, brad? Perish may akong kana bang pagkaon dili madunot kung di pagkaon that will give us eternal life. Yes. Oh. No? Oo. Kay ang tao mao man gud yun ni mangita man gyud og mununot-nunot man kung kinsay mo pakaon, but in John 6:51 brad, an hour agud palihog brad. Kay naghisgot gyapon siya dinhina, I am the living bread. Oh. Living bread. So bread nga kana bang maabtan og 1 week ang bread niya makita na ka smolds ba, makakita na kag buwak ba. Not that bread, but the bread that gives us eternal life, no? Ang bread para sa kalag. Para ang kalag magpabilin nga buhi. Atong makita si Sir Cheryl kay samtang sulti ta ni ini, duna tingali nagtan-aw ka nato karon nga nagduha-duha pa tay ba? O tinuod ba guna di oy. Duna pay ingon ana nga kahintang. Brad, ayaw pagsultian nga wala na sa atong mga viewers karon because in fact ang mga apostoles at that time giingnan kay Jesus unsa kamo moapil mong pamiya nako. Exactly what I'm driving at. Kay kung atong basahon kanang mong gisulti. Sa 51 tay sa dihang niingon si Jesus, ako mao ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi, ang mukaon ni ini nga pan dili gayud mamatay, ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Nakahaling kini og mait nga pag lalisay sa mga tao unsaon man ining tawhana paghatag kanato sa iyang unod aron kanon nangutana sila sa to pa wala sila motuon ni Kristo. Yeah. Ang lakaw sila. Ang lakaw sila. Wala jud maingon si Kristo, balik mo kay ako ipasabot na symbol lang. Wala tay no. Akong padayon sa pagbasa. Si Jesus mingon kanila, sultihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao, o dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton o kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod, o mo inom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan, o banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kay ang akong unod, mao ang matuod nga pagkaon, o ang akong dugo, mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod o moinom sa akong dugo, magpabilin dinhi kanako, magpabilin dinhi kanako og ako diha kaniya. Di ba? Amazing kaayo eh. Wow. Unya katong gisulti ni tatay nga medyo nagkalalisay naman sila. Dili man sila nagduda man sila, dili naman sila motuo nga ingon ana ka grabe ni pagtulon ana. Busa daghan sa iyang mga tinun-an dili na sa bersikulo 60. Daghan sa iyang mga tinun-an ang nakadungog ni ini og miingon. Lisod kayo dawaton kining pagtulon ana. Kinsabay makasabot ni ini. Ato pa wasa makasabot, wala usab sila mosabot. Bisag walay nagsulti kaniya, nahibalo si Jesus nga nagbagulbol ang iyang mga tinun-an. Bahin ni ini. Busag giingnan niya sila. Nakapabugnaw ba kini sa inyong pagtuo kanako? Sa to pa magtutuo na ni sila. Pero sa pagsulti ni Jesus ato, ba ni sila? Oo, ni atras, nakapabugnaw ba ni sa inyong pagtuo kanako? Sumapan ni Jesus.
Pananglit makita ninyo ang anak sa tao na mukayab balik sa iyang gigikanan, mabugnaw ba lang gihapon kamo? Ang naghatag og kinabuhi mao ang Espiritu sa Dios ug dili kini mahimo sa unod. Pinaagi sa mga pulong sa akong gisulti kaninyo, mabatunan ninyo ang Espiritu nga naghatag sa kinabuhi, apan pipila kaninyo dili motuo. Naibalo si Jesus, sukad pa sa sinugdan, kinsay dili motuo o kinsay mubudi kaniya. O midugang siya sa pag-ingon, mao man gani, nagisultihan ko kamo nga walay makari kanako, gawas kung itugot kini sa amahan. Ug tungod nini, daghan sa mga tinunan ni Jesus, ang mibiya o wala na gayod mukuyog kaniya. Busa, mingon siya sa napulog duha ka mga tinunan, mga apostoles, og kamo, mubiya ba usab kamo kanako? Gi-challenge niya Hinoon. Imbes iyang pugnan, wala niya pugni. Sige, biya mo. Kamong dosing akong pinili. Unsa may inyo ha? Biyasa mo. Musunod mo nila. Og si Pedro lamang ang mitubag kaniya. That answer is awesome. Oh, ha? 68, versikulo 68. Si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, kinsa may among kapaingnan. Gana. Anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. Nagtuo kami ug nasayod nga ikaw mao ang balaan nga mianhi gikan sa Dios. Si Jesus mitubag kanila, dili ba gipili ko man kamong napulog duha? Apan yawa ang usa kaninyo. Ang iyang ipasabot mao si Judas, nga anak ni Simon Iscariote. Pagkapuno sa mga pagkalawom. Yes. No? Oh. Nindot kay paladman. Unya ba kanang kini bitaw Brad ang pag-receive bitaw og communion. Unsa may disposition ex opere operantes igday nimong lakaw, nigday natong lakaw paduol nga modawat, unsa man ang naa sa imong nahuna, unya kana bang iniingon lawas ni Kristo. Nang moingon tag amen, amen. Tinuod. Sa ato pag tinuod yun na nga lawas yun na ni Kristo atong gidawat, diba? I don't know, but do you have a prayer before approaching to receive the host? Ikaw, Tay, doon na kay... Yes. Doon na, what's in your mind, Tay? Tunguti ako, Ginoo, na mong kalawat sa imong lawas. Mao na imuhang sulti, Tay. So, Sa ato panananghid kaniya nga, tagaan kaniya pribiliyo nga dawat kaniya. yes. Kay kung gidawat mo siya na naa ka sa sala delikado. 1 Corinto 11, 27 hangtod 30. Ako na itong ibasa tayo. Kada sang ang akong pag-ampo sa dana tayo, no? Pareha sa imo tayo bahapit nga mingon jud ko nga Lord Jesus ayaw Christ. in town Ginoo itugot nga mapasipad anako ang imong balaan nga lawas dinhi sa ako ang lawas. Kay makasasala lamang ako. Kunya mingon din ko niya nga Jesus, Son of the living God, Have mercy on me, a poor sinner. poor sinner. Pariterno dito. Katong gisulti ni tatay, ako tong basahon sa pag-usab ang 1 Corinto 11. Unya, Ako kadungog kay nagpiyong siguro ko. nagkuhan ka tayo, nag-meditate ka to tayo. So, akong balikon sa pagsulti, pagbasa sa 20 city ito tayo. 20 city. Okay. Busa ang mukaon sa pan sa Ginoo o miinom gikan sa yang kupa sa paagi Nga dili na dili takos nakasala batok sa lawas o sa dugo sa Ginoo. Unya padayon. Busa kita hanglan
nang matag usa sabihin mo magsusi sa iyang kaugalingon og unya mo kaon sa pan og mo inom gikan Kay- sa kupak kay kun dili niya ilhon ang kahulugan sa lawas sa Ginoo inikaon niya sa pan o inig-inom niya sa kupa siya ang nagpahamtang og Siya ang silo kaugalingon. sa iyang kaugalingon. Busa, Mao'y hinungdan nga daghan kaninyo ang nagmasakiton Masakiton. o nagmaluyahon ug daghan ug na nga daghan ang nangamatay sa pagdawat sa lawas ni Kristo nga dili takos. mao ka na nga akong pagpasalamat gahapon mo na insakto nga 30 ka tuig sa akong bagong kinabuhi. Hallelujah. Mao katong panahon na nga 911 ang nag-rescue nako. O gitagaan kog laing higayon sa Ginoo. Nga mabuhi pa ko aron pag-alagad kaniya. Muna may ko nga ayaw niyong sunda ang akong kinabuhi. Kay lahi kining ako kay doon naman ko'y say tawag ana kay sa English pa, there is a purpose in my life because the Lord wants to use me. Munang ibuhi ko niya. Eh kung wala pa mo to ngayon busa daghan kaninyo nagmasakiton ug nagmaluyan ug daghan ang nangamatay. Kay sa una nakuskaran akong kinabuhi kanunay akong may kalawat nga dinha sa sala. No? Sumoto hinungdan nga nung Heart attack heart attack ko dito. Oo. Kay kung wa pa'y katuyuan ang Ginoo nako, wala halin ako. I think tay kita mang tanan do nagyoy katuyuan ang Ginoo galing lang kay many of us get kanang hooked into carnality kani bang lawas nun kaayo nga mga yango-ngos lawas bitaw kahuyangon sa lawas mo igi ang pagkamapatuyangon sa lawas mao gyud gipanuntan mao na nga dili ta kina nga atong dunggan sa pagpaminaw unsa gyud unta ang tuyo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Sa akong pag-heart attack, kung wa pa'y katuyuan ng Ginoo, na doon na si ipahimo ka na ko, diretso na. Doon na pa man siya ipabuhat na ko. Pareha kang Father Suarez. Pareha nga mong pag-heart attack, diretso siya kamatay. Kay, wala may ipabuhat ang Ginoo niya. Tay, mangutan ako nimo tay. Kung pananglitan katong higayuna 30 ka tuig na ang nilabay. Kaya, eksakto yun. Gitagaan ka og laing higayon sa Ginoo. Apan kay doon naman siya katuyuan nimo. Apan kuwa nimo sunda ang iyang katuyuan nimo. Unsa kay metabot ay? Wala. Goodbye. Goodbye yun. Goodbye world. Oh. Pero gigahan si tatay o extension. Ang key manggod ani is repentant na si tatay ni sumbalik gyud ni balik gyud sa Ginoo. Mao na ang usa gyud nato ang difficulty gyud nato kanigyong lawas. Kay kung satos tatay ang maingon ako tay ang uwag pay gipanuntan gyapon ni tatay at that time nga naarang-arang na iyang pagkabutang na maayo na iyang lawas na balik na niya mao gyapon ang naandan ang gibuhat ni tatay lahi na gyud kay. You know, 2 miracles happened in my life. God just want me to know if I am not in you, dili ka maygunani. Yatong 2022, ipakita sa Ginoo nga, okay, terminal nga cancer ka, tanawag, terminal ka. Sama niya itong pag-heart attack ni mo. Niya ako, dinauban ka ni mo. Padayon sa imong trabaho. So muna, 2022, I was declared Stage 4. one yun. Terminal cancer. Terminal. Wala ko magpakimo, wala ko magparadiation. Sa dihang, kato, Marso ka to. Siyam ka buwan after that. Kaya ako
Nisalig naman lang kung kuhaon ako niya, makita namin. Nagpakita siya nga, padayon sa imong trabaho. Siguro nakita niya ang pagka-effective na ko sa akong buhat niya. Pagka December 27, ang akong reading nga terminal 49.5, ang reading sa akong PSA, nahimo na lang 0.002. Praise the Lord. See? Tay, I think we can use John 15:5. Yan ang verse. Kay ningon man siya nga, I am the vine, you are the branches. If you are in me, no, you will bear much fruit. Yan mao ni nga kung naa si tatay, naa siya, nahiusa siya sa Dios. Mabunga gid siya. Then ningon ang Ginoo ni tatay atong higayuna nga dong ayaw pag binuang na dong, ayaw sa pasag din na si Shirley at si Alan diya. Pinapakay paghigmat ta. Tiyaw mo na paghigmata na to, ha? 20 ka tuig na nakapid. Last year pa proclaim sa atong Santo Papa ang paghigmata. Awakening. Yes. Reawakening. Ang magbinisaya ang Santo Papa. Reawakening. Paghigmata. Bitaw tay kanibang pag-receive of communion ba? Silbig ni mao may iyang promise nga iyang saad nga kung ato siyang kalawaton ania siya nahiusa uban kanato. Unya kung kita nahiusa sa diha niya, we will bear much fruit. Nindot basa ko ng binisaya na Brad. Sa Juan 15 versikulo 5. Ako ang punuan sa paras, ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin ka nako og ako diha kaniya mamungag daghan. Kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Amen. Hallelujah. Bisa kung saan pa ito. Yes. Bisa kung sa itong buhaton. Dili yun ba mo katak ang atong binuhatan kung walang Ginoo. Sama ragid na sa sanga tay nga sigihan na kugdan ang sanga. Kung ang sanga na sapli ikan sa punuan, patay gyud, patay. Ang sumpay pag yun na si Sir Sherlo, ang dili magpabilin ka nako mahisama sa usa ka sanga nga ilabay og malaya. Pamuniton kini og itambog sa kalayo aron masunog. Pero nindot kayo ang John 15:7, Brad. Agka nindot yun ana. John 15:7. Sumpay raman nino, tamsaha. John 15:7. Moto nga ningon siya nga pangayo bisag unsa. Kun magpabilin kamo kanako. Kaganina ningon siya kung dili mo magpabilin, kung ubiya ka. Karon ningon siya, kun magpabilin kamo kanako ug ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisan unsa ug madawat ninyo kini. Hallelujah. According to the Father's will. Yes. Ako bitaw gahapon, Brad. Kini nga akong igsuon nga ni biyahe gikan sa gawaso niya ni aron dire. Nakigpanoroy sa dinhi sa Ayala. Nya kay giingnan Miss Gordya nga, ma'am, wala nay parkingan sa ubos kay puno gyud kay ang parkingan. Nya ingon din mi niya, wa man mi di naman mi dire. Padung naman gyud mi panaog sa ubos sa parkingan. Ingon din mi nga, guard, maghuwat lang mig dunay mo exit. Ana. Pero gadulhog pa dito, nagkanta nako, thank you Lord for the parking that the others will not see. Anya, maopay pagdulhog na mo. Sus, nito nga ang parking, duhagid ka buok, nga ang uban wa gyud nakakita. Hallelujah. Ana, no? Tayo no? Amazing kaayo. So mahimo ding usahay, mahimo ding pwedeng himon ding parking aid si Lord, no? No. It's not kuano na dili maayo nga ato hagiton pero but you know what, moingon ra ta ba
Lord, your child is asking. Nakita mo siya sa intensyon. Your child is asking, Lord, og if it is according to your will, kanang pwede mamaray, Lord. Yeah. Di makaibaw man gud ang Ginoo, mubasa man gud sa tong kasing-kasing. Mo ni nakalahi mo tong gingon ni tatay ba nga si Mama Mary og si Zacarias pareha og tubag sa anghel nga usaon pagkahimo nini. Di ko ano ako. Mabasa man sa Ginoo puro kasing-kasing. pangutana. Pero si Zacarias, usawan man ani pagkahimo nga tiguan na maming duha. Ha? Mo sa si Mama Mary, unsaon man ako pagbanbos, wa man ko'y lalaki nga nailan. Pareha. Parehas. Nga nung panis man niya si Zacarias. Si Mama Mary wala. Kay si Zacarias, silang duha, si Isabel, nangayo. Kasi kaampo nangayo nga magkaanak. Sa diha gitagaan, ha? Nagduda na noon nga naman. Apan si Maria, wala mangayo. So, matinga dyo siya, wang kumanga ano man eh. No? Oo. Apa si Zacarias, nangayo nga magkaanak mo na. Diyan, saka ano, magduda na noon ano man. There are many things, no? The mystery, ang misteryo ni ining Eucharist. And if we receive it with faith, kay ex opere operantes lagi, kanilaging kita nga mao'y nagdawat, kumusta ang atong pagdawat? Naaba tay pagtuo, unya ang atong kasing-kasing, ang templo sa Dios, hawa na bagyod para mupuyo siya dinhi sa atong kasing-kasing. No, mao na nindot kayong tubagon sa ex opere operantes because ex opere operato naa namang gyud diha ang gahom sa lawas ug dugo ni Kristo. And he has shown it in so many ways to the believers, much more to the unbelievers. Mao ni ang katarungan nganong yung dunay Eucharistic miracle. And so many Eucharistic miracles, not just in one place, but in many places. No? Ana nato makita, naam yung kamatuburan. Ana nato makita nga ang atong simbahan, kadaghan nagpakita nga atong Ginoo mga milagro. Nga sa lain nga mga grupo nga simbahan nga ilang gitukod, wa man yung milagro nakita dito. Asa mag-Eucharistic miracle dito tay nga ang pagkonsigrar dili man sad ordain. Wa gyud na milagro din na. I'm sure other religions have also communion. Once a month sila. Oh, once a month. Pero escape-lakis. Escape-lakis. Skyflix. Tay, ang ako lang masulti. Unya, di wa man gyud na I don't know. Do na ba sa Eucharistic miracle na hitabo nga sa ilang mga communion? Ang ilang consecrate nila, pastor. Kini atong pare, pastor man yun eh. Nausay ba, waslak sa mo, niya sa Biblia, pastor, wam lagi pare. That is, ang pastor, kanang tagagam sa mga karniro. Muna sila. Karon, ang ilang nga mga pastor, wala may ordination. Walay, pareha ba sa atong huwis, nga ang gobyerno gahatag og authority lang nga mahimong huwis. No? Ila wala man. So ang huwis dunay authority pag convict or make the person not guilty, spare him from the punishment. Usa sa kalainan nga ako nakita gyud tay kay sa dili katoliko nga simbahan, ang sentro sa worship naa sa homily, naa sa pagsanyaw sa pastor. Ang atoa sa simbang katoliko, ang sentro sa to ang pag-worship na sa Eucharistia. Yes. Ano mang Eucharistia to ila di man. Bili man sila, wa man sila authority. Wa may ordained nila. Lucas 22, 28, 29. Muna primero nga authority, nga ordination, nga gihatag sa mga apostoles, nga mo'y una na itong mga bishops. Nyagikan dito, gipanunod na Lucas 22, 28, 29.
Lucas 22:28 Atos 29. ngadto sa 29. Kay dire nag-ingon, miunong kamo kanako sa tanang mga pagsulay nga akong naagian. Og sama nga ang akong amahan naghatag kanako og katungod sa paghari, ihatag ko usab kaninyo ang maong katungod. Kita ka, grabe. Mangaon kamo og manginom dito sa akong lamesa, sa akong gingharian, ug maglingkod unya kamo sa mga trono aron paghukom sa napulog duha ka banay sa Israel. Autoridad. Grabe. Yeah. Ang ipada sa Diyos Amahan kaniya, nga kahong, basta. authority, gibilin niya. Kagrabe. So mo na atong gitawag og apostolic succession Succession. nga nadawat sa tong kaparian ang katungod nga gihatag ni Kristo ngadto sa mga unang apostoles. Pareha ba na sa ako amahan, sa akong anak, ibilin ako ang kategorya ng ito kaniya. Siya sad ibilin niya ang kategorya nga to sa akong apo. Alam mo na Succession. Wa man daghan ang wa nakasabot ani authority tay. Kaning authority dili ni siya pwede ra nimo nga ang imong authority ako ana. Oh, kay because kung maghisgot ganita og inheritance, walay laing tao nga makahatag og authority sa ginikanan outside of the family. Di ba tay? So kung outside siya sa tradition sa simbahan nga Katoliko, wala siya maubitaw na nga ngano mang mudaot man ang ubang relihiyon sa author sa Bible. Di ba, Brad? Nga ang nag-compile na ang Katoliko man niya. Now they're using the Bible against the Catholic Church. So, And the Catholics allowing them to do that. Yes, because ningon magod ang Ginoo, kung ikaw magpabos, ipataas ko ikaw. Tay, nabot kita sa bahay sa itong programa din atong basahon ang mga padaog text o ni engage nato diri sa to ang programa. And before I do that, let me say hi to all our sister OFW sa Hong Kong. Yes. Yes, we had a different episode yesterday kay dito ko nag-live sis sa Masin. WJS Mata Sumasin. Akong ipakita nilang, ipagrita ko si tatay, si nanay. Akong ipakita nilang ato ang mga brothers and sisters ito nga ni-appeal sa WJS. Oh. Hallelujah. So, na-appeal sila sa miracle making? Not already. Wala sa miracle making before that. Okay. Anyway, But let's greet first our suki. Yes. Itong mga suki nato sila Sister Pasita Seno, Yes. sa Lapu-Lapu, o sa tanang taga Lapu-Lapu. Ano man na si Pasita o siya kaila siya koglingon? Sino no? Sino man? Sino? O niya si Brad Doc Nap Camacho to ginang suki din Umana siya kong piras bata? Humana tayo. Nagtanaw na to ron. Okay na ko na siya tayo. Nagtanaw na to ron. Okay na ko na, oo. O niya, daghantag mga suki. Nakasad tay suki si Brad Dodong sakay sa Butuan. Yes. So, ato lang i-remind sad sa itong mga suki nga wa magpasabot nga kung ibalik ta sa Ginoo, maundang na ng mga pagsuway, maundang na ng ato mga kalisdanan sa kinabuhi, magpadayon na apan. Karong higayon na nga naana kita sa Ginoo, magmalig-on kita. Kay bisag unsa pa ng mga palibot na to sa paghitabo diya, kung anaa ikaw sa kalinaw sa Dios, way makatandog. Brad, okay na, Brad. Brad, lahutay lang yun, Brad. Muna ko i-explain na kinala ng atong pag-ampo kining magpadayon yun. Kay ang atong mga problema nga maabot sa atong kinabuhi tungod ka na sa atong mga sala sa katigulangan ng tunglos mga katigulangan na ito ba? Muna dunay katungod ang demonyo pagguba sa atong kinabuhi.
Kung maputulan na sa hingpit, wala na sila katungod nga makahikap na to. Kaya usap pa may mahikap nga, sildado na mata sa dugo ni Kristo. Tay naghiskot sad ang Ginoo tay nga ang gugma, ang iyang gugma nga gitinguha mao kanang gugma nga makanunayon, gugma nga Lahutayon. mahalutayon. Lahutay ba? Mulahutay gyud ang gugma kay dili siya gusto og gugma nga murag yamog sa kabuntagon nga naa makita nimo ang yamog sa sayo nga kabuntagon, taod-taod inig muguwa na ang init sa adlaw. Ang lagiting nga init sa adlaw, mawa na ang yamog. Dili na mao ang klase sa gugma nga gikinahanglan sa Dios, kung dili ang gugma nga mulahutay gyud, ang gugma nga kanunay gyud naa, whether sayo nga kabuntagon, udto, hapon, gabi or kadlawon, naa gihapon ang maong gugma. Amen. Hello to Eten Harina. Ningon siya dere, good afternoon mga kabahagi. Hello. Usab kang Bienvenido Lagahid Jr. who is watching us live now. And to Casas Donel who says, Amen! Oy, nasen lain nagtanaw na itong lain si Wilnard A. Gonzalez Banzon. Murag kaila man ko niini. Oh. Oy, do not message dire. I already have so many messages here from Sister Oding sa San Isidro Talisay. Taas na yun eh. Ako lang basahon dire dapit sa katapusan ha. Sukad mga lawat ko sa Cebu City pa ko, wa ko kadawat sa kamot, diretso baba karon dire ko sa Talisay, wa ako kapangalawat, di ko sakto, di ko limpyo, brad sis tay, but balo asa ko lugar, snacks, kaon, excuse ko ana sis, kaon as Yeah, because I mentioned, Brad, nga ang lawas ba, kapila man magbalik-balik og kaon, okay. pero ang kalag kanang dili ba makakaon gyud. So, Sister Oding, paningkamot lang gyud Sister Oding nga makasimba. Basa ako no sa Mateo 10:22. Mateo 10:22. Pangayo agid Sister Oding nga kung wa na ka nakakalawat, makakalawat gyud. Unya makakumpisal sa dili pa makakalawat. Kay aron meaningful kayo ang imong pag-receive sa communion. Mateo 10:22 tay. Dumtan kamo sa tanan tungod kanako, apan maluwas ang mulahutay hangtod sa katapusan. Perseverance. See? Malahutayon. Malahutayon. Ang Mateo 19:20. Mateo 19:20. Nabay laing word anang lahutay tayo. Kanunayon. Makanunayon. Ang batan-on mitubag. Gituman ko kining tanan. Unsa pa may kinahanglan kung buhaton. Og maingon si Jesus kaniya, kung gusto kang mahingpit, lakaw ug ibaligya ang tanan mong katigayunan. Ihatag ang halin ngadto sa mga kabos ug makabaton kag mga bahandi didto sa langit. Unya, unsay responso, unsay gihimo sa batanon, unya nagkisdom siya. Ningon pa si Jesus, buhatan na, unya, balik nganhi og sunod kanako. Sa pagkadungog niini sa batanon, milakaw siya na masulubon
Kay dato man siya. No? Because he was not willing to give up. Kay dili niya mabiyaan ang iyang kaptangan. Yes. Nindot biya kaayo ang og ato ning pamalandungan ang imong gibasa ba, Brad? Tay, og atong pamalandungan ba tay? Kining body and blood of Jesus, when he gave it to us, it was through the cross. Bitaw, Brad, unya kung imo nang hunaw-naon ang cross ba, he gave it fully gyud nang kanagyang hurot ana ba. Unya nindot yung kaayo nga kanang to become a spiritual, supernatural organism. Kanang hurot todo, bigay todo gyud kun mahigugma. Are we bigay todo when it comes to giving love? Or are we withholding some of it for ourselves? Kay kung musunod yun ni Jesus, di yun lalim oy kay humanly speaking bitaw tay mo ana magyuta para sa mga bana maingon gid di ko na kanang ihatag ang tanang gugma sa kong asawa kay magabusar niya ni or maingon ang uban nga mohatag adi lang sad nako tudo-tudo og hatag kay magbalik-balik ko niya wala ko'y ako mamilin magitag para ato no but Jesus when he gave himself, he gave everything. He gave his all. Mao na nga, to follow Jesus when it comes to loving is difficult. Kani si Brad Dodo nga nag-text na to, nga, unsaon ni? Kana bang ihurot na gini mo ba? No? Di lalim kay nga nung mamilin-bilin magitag para sa ato. Unyong sahay biya sa di kaning penance gani or kaning bale sukli matawag ba natong sukli, di ba, bayad natin sa atong mga sayop wa biyay sukod way sukod yu tinuod doon ako'y relative karon nga dila na ko hisgutan ang pangan pero nakasa siya sa iyang asawa. Pero although this is an offense against the wife, ang mga anak ni Duyog. So, offense against the wife, pero wala man siya niingon nga ay mo panglakaw, nang lakaw mas lag hurot unya intentionally, he left the house so they could pack up. Pagbalik niya sa balay kay wa na may mga butang. Na zero na gyud, wala na gyud mga butang. Hasta apel pang mga itoy, mga iro. Gikuyog og da. So he left. When he came back, pagbalik niya, wa na gyud butang dito sa balay. Unya, used to be a very kanabitang alive, happy kaayo nga panimalay niya. Karon, punk, nagdepression siya. Brad, og dili gyud lalim ang iyaha gyud rong naagian. He is so sad. In fact, he knelt like I don't know how many hours before the offended party. Unya, wala gyud. And I think kanibitaw ang consequence sa sala could be really tremendous. It could be really a big blow sa iyahang kaugalingon. Grabe gyud. There is just one comforting verse that I can think of as of now. Romans 8:28. Kinsa nag-ingon, all things work together for good. All things, meaning the good and the bad things. All things work together for good for those who love God. So igsuon kung unsa may mong nagian karon, unsa may mo ang kahimtang karon, mamaayo man nagdili, mamahimong maayo alang niadtong nahigugma sa Dios. Kung ikaw igsuon nahigugma sa Dios, pabuta ang saktong panahon kay kanang tanan lumalabay lang ug ihan ay na pagbalik sa Ginoo.
Whenever I speak to him, he keeps on crying, Brad. Unya kanang atras lagi siya. Grabe ang iyahang yung sinking down, as in grabe ang depression. I gave him all holy oil kay tungod kay doon na naman siya attempt to harm himself, no? Pero one good thing kanang imong gi-quote ron, Brad, is one thing good is he's trying to seek, diversify, and fill up his time by serving and going to mass every morning now, no? So which is good. Kining, in fact, sa katong mga naminaw karon nga who are undergoing more or less the same predicament, nindot og ang kanang mga pagmahay, pagbasol, paghinulsol, i-divert na, ipunta na into service. Kay kung ma-directed na into service, you will be busy with serving the Lord. Wa ta kay baw unsa gyoy ganti nga nagpaabot didto sa tumoy sa dalan sa kapaitan. Okay, kapaitan man na temporarily, pero sa tumoy sa dalan sa kapaitan, wa ta kay baw unsay ganti nga nagpaabot kanimo didto. Amen. Text message na to. Good PM, bro. Nag-text na to tayo. May ning tubaguntay. Naay hustiya nga natagak gikan sa nikalawat. Unya, pagdayon niyang hungit, natagak, naligid, unya, wa na niya kuhaa. Paghuman sa misa, akong gikuha, niya akong gikaon. Okay ra akong gibuhat, Brad? Yes. Yes. Angay jo atong buhaton katong gitagakan nga yuta Or floor or saog. Oh. Tilapan pa na nimo. Kaya na pa may mga particles ito. Kung dili, ang purificator motoy imong itrapog mayo. Aron wa joy gamay nga mga particles mabilin. Kaya each particle, gamay kayong particle, is the whole Jesus. And is equal to the host that is big. Magamay o madako parehas ra na og value. Kada naging murag mumuhula nga mahugikan sa hostiyas is equal to the whole Jesus. That is one of the mysteries of our faith. Unya duna sa ilaing nitubag na to tay. Sapa, umano na to na. Mo bitong delikado kay nang dawatos kamot. Kaya na pa'y mabilin. Uno, dos. Kung iritso pa, kunya sauron pa manana, wa yun. Katong sa una tay nga dawaton pas kamot kay tong COVID time, inighuman sa nakog dawat ako pa mantilapan akong kamot. Oh. Mo na kun gidritso pa, wala kay buhaton. Wala na kay buhaton. That's true. Extra move. Kay look, hadlok ta nga na COVID. Mo nang ibutang sa kamot. So ang COVID na din na, imong gyapon gidawat. Wa di ko kasabot. Di ginasabtan. Kunya magsigig napatay pagtuon gihimo na tay nga kana pag cover nimo sa imong baba is to deny yourself of oxygen. Which is very much needed sa tuglawas. Pero ang mask bayatay katong iana mao may usay maingnan nga matagak kay imo pa mang anaon nya nig ana nimo maapil og kanaog ang host kay they sometimes open up from here underneath, so inig ana maigo sa daghang host. Okay, unsa man na dina. Dunay nitubag tay kay ganina dunam ko kay gipangutana. Watching you now, your ever-inspiring and educational program. Tatay Dodong, Sister Shirley, and Parikoy Alan. Kailan ko, Brother Nap. Doki, we wish you quick recovery sa imong mata. May you have the 20/20 vision again. In Jesus' name. Amen. Amen. Unya,
Tay, Okay, wala nyo tayo. Mahimo kay napupos ba, no? Napupos na itong oras. Busa, ayaw nyo saypas sa sunod Lunes. Kay daghan patang makuha mga pagtulunan, no? Uban ka na mo kanunay. Alas 3, insakto, ablihin na inyong TV, no? Kay, by the month of May, ang tanan nato nga mga branches, klaro na kayo ang CCTN kay doon na may gibuhat ka sa kabutang nga nindot na kayo. Secret. para na ni Brother Dudong Sakay, Tay. Oo. Muna yung pangutan na. Oo. Tubag. Klaro na kayo na. Hasta pa nga mong muta, maklaro na. So, Brother Dudong, no, ibutang na ito itong konglingon sa presensya sa Ginoo sa ngalan samahan sa Anak Espiritu Santo. Amen. 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 Nagitong amahan, salamat sa kahigayunan nga imong gihatag ka ng tulong. Kapaambit kami din sa mga nananaw karon sa kahanginan sa telebisyon. Niya kaming tulo andam nga mohatag sa mga pagtulunan nga among nadawat, among ikapaambit kaninyo. So, lagi itong amahan, niyaman sila ang atong manananaw karon. Doon na sa sila paninginahanglan sa ilang adlaw-adlaw nga panginabuhi. Hatagi sila. Aron sab sila. Makaalagad kanimo sa hingpit. Ang itong amahan, uban kanila usab, adunay mga ipamati sa ilang kalawasan. Hugasi sila sa balaang dugo sa imong bugtong anak si Jesucristo. Aron ka ng ilang ipamati, matangtang maugasan, kung maanod, dinana ng balaang dugo ni Jesus. Mama Mary, nangayo kami kanimo nga padayon sa pagkikuban ka. Kay una mo biya ang imong bugtong anak, ikaw ang gibilin ka na. Salamat sa pagkikuban ka na. Salamat kay kung wala ikaw, asa pa kami punita. Ikaw ang katultul ka na mo kanunay, paingon nga to si mubugtong anak, aron kami usap, kapadayon nga to sa gipanaad nga langit nga mo pagka magtuhan sa among katapusan sa kinabuhi. So, kining tanan lang itong amahan na among gipangayo. Among gipangayo kini pinagi sa imong bugtong anak si Jesucristo. Amen. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. So, muna nato sirhon kining tilon, mag-andam-andam mo, August 4, 29th year na to. Anibersaryo sa Oasis of Love. Doon na kami dakong sorpresa nga ihatag. Praise and Worship Healing Concert. Padayon lamang pagtanawan ng programa aron mahibaw mo kung unsay mga sorpresa nga may ihatag. No? So, daghang salamat. Shalom. Have a blessed week ahead. God bless you. Sa makausap pa, daghang kayong salamat sa inyong pagpadayon kanamo diha sa inyong panimalay. In the meantime, let us continue to be the salt and light of the world. Shalom. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu